from the good news, their purpose is to prepare God's people to serve and to build up the body of Christ. And then, from ASB, ang sabi diyan, for the perfecting of the saints unto the work of ministering unto the building up of the body of Christ. And lastly, yung Tagalog, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. And then, meron din po tayong other verses for building up in Pauline letter. Nakalagay po dyan sa Ephesians, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. And then in 1 Thessalonians 5:11, ang sabi doon, therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. And then in 1 Corinthians 14:26, ang sabi diyan, what then, brothers, when you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all these things be done for building up. And then lastly, Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Now, let's go to our main idea. God's new season is always accompanied and achieved with new purpose. Sa Tagalog, ang bagong panahon ng Diyos ay palaging sinasamahan at nakakamit ng bagong layunin. Amen? Sino rito ang naniniwala na tayo ay nasa bagong panahon ng Diyos? Amen? The old is gone. Amen? Yesterday is gone. Parang kanta yun Past is past. Amen? Yesterday is gone. The old anointing is gone. Past relationship are gone. We are now on the new season. Nasa bagong panahon na po tayo ng Diyos. And every time na tayo ay nasa bagong panahon ng Diyos, tandaan natin na tayo ay laging sinasamahan at nakakamit natin, nagagawa natin yung kanyang bagong layunin. Sino rito excited na merong bagong purpose si Lord sa buhay niya? Amen? Every day, hindi luma, laging bago ang layunin ng Diyos. They are new every morning. Kahit yung katabi mo ngayon na para bang luma na sa paningin mo, pero bago yung Diyos niya. Amen po ba? Nakikinig po ba tayong lahat? Now, let's continue. Meron po tayong definition of terms para maintindihan po natin yung text po natin ngayon at yung new purpose ng ating Panginoon. Hindi nyo po ba na-notice? Doon sa mga verses na binasa po natin, makikita po natin yung word na building up or build up or the word na edify. Now let's see, ano po ba ang sinasabi dito? Okay, unahin natin yung God's new season. Narinig na natin yan last Sunday, is the period in time when God's work must be done in God's way. And then yung the word na equip, it means the bringing of someone to completion, perfect and adequate in every respect through training and discipline and fit for some purpose. Ito po ang bago. Amen? The word build. Tingnan po natin. The word build, galing ito sa Greek word na oikodome, from oikos, hindi po okoy from oikos, na ang ibig sabihin po ay dwelling or house, and then the other word is doma, nang ibig sabihin ay building, or demo, or to build, is literally the building of a house and came to refer to any building process
Oikodome can refer to the actual process of building or construction. The word edify, tingnan po natin. Edify is from Latin edificare, meaning to construct, to instruct, or improve spiritually. In English, edify means to build, in a literal sense, to instruct and improve the mind in knowledge, generally and particularly in moral and religious knowledge, in faith and holiness, to improve the morality, intellect, etc., especially by instruction. Okay? Sige po, meron pa tayong dalawa. Building up is a process of spiritual strengthening. It speaks of development, the act of bringing something closer to fullness or completion, understood as if assisting in the construction of an incomplete building. So naintindihan na natin, pag sinabing building up, binigyan po tayo ng isang illustration ng isang incomplete building. It is an architectural word Paul to use because the Ephesians were familiar with many magnificent edifices, okay? Nasa na po tayo? Ayan. And temples in their famous city. Paul, of course, is elevating the word to refer to a spiritual edifice. So alam naman po natin na kaya ginamit ni Paul yung salitang build or building up kasi sinasabi po dito na ang salitang ito, it is an architectural word. Alam naman po natin, pag sinabing architecture, ang main goal nito is the design. Okay? Pero alam naman po natin na hindi lang ganda ang habol talaga natin. Hindi lang ganda ang purpose ng Panginoon. Kundi ang purpose ng Panginoon, tumibay tayo. We are all incomplete. At ang ginagawa ng Panginoon, tayo ay binibigyan niya ng mga pagsasanay, binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon para po tayo ay makumpleto at tumibay yung pundasyon po natin. And lastly, ang sabi rito, figuratively, it refers to growing, improving, or maturing. The spiritual lives of Christians need to be built up and improved, expanded to fullness and completeness. So the primary responsibility of Christians to each other is to build each other up. In this earthly life, we will need to be continually building up one another. Sino po rito ang nakikita niya sa sarili niya na siya ay growing? Growing. Sino rito ang nakikita niya na yung kanyang sarili ay improving? Sandali, puro amen na lang. Saan yung mga kamay natin? Nasaan yung mga kamay natin? Sino ang nakikita niya sa sarili niya na siya ay maturing? Tumatanda na siya. Halatang halata naman. Okay, kahapon lang, ako ay 59, ngayon ay senior na ako, talagang maturing na ako. Pero hindi naman, it's not the age. 'Di ba? Pag sinabing improving or growing, ano ba 'to? Yung hair ko ba growing? Okay. Nadadagdagan ba yung timbang ko? So ibig sabihin when we say nararamdaman niya sa sarili niya na siya ay growing, that's good. Ibig sabihin, nakakabit ka, you are connected. Are you listening? You are rooted, you are preparing. Nararamdaman mo na may paghahandang ginagawa sa iyo ang Panginoon. Hello, are you listening? Nakikinig po ba tayo? So building up is the Spirit's ongoing construction project. Ayan, para tayong nasa construction site, no, Mirnard and Kuya Raul, di ba?
So pag sinabing building up, I want you to see yourself na nasa isang construction project. Siyempre sa isang construction, ano yan messy yan, di ba? Madumi. Tsaka makikita mo na ang daming dapat ayusin, ang daming dapat na gawin, at makikita mo na talagang nandiyan na everything is incomplete. Pero sinasabi po ng Ephesians na tayo pong lahat ay nasa ongoing construction project. And personally, talagang I am really blessed because this best describe our practices, our philosophy, our mission. Di ba? Hindi ba tayo natutuwa kasi yung mere presence mo ngayon, ibig sabihin nito, you are responding to God, to His construction process. Di ba? Yung pagtugon mo sa Panginoon ngayong umagang ito, yun ang maganda. Ibig sabihin, you are willing, you engage yourself. Hello? Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Last Sunday, okay, ulitin natin, to function properly, may leadership framework. Kaya nga, inuna po natin yung mga leader, mahalaga sila. And this is God's system of how things work. Hindi pwedeng ma-equip tayo without the leaders. Hindi tayo pwedeng ma-prepare. Hindi po tayo pwedeng tumatag. Yes, Christ gave the leaders, at itong mga leaders na ito, meron silang responsibility. So the task of the leaders is not to do all the work, but to train and equip all members to work in the service of God. If I recall, lahat po tayo rito must be this. Hindi po dapat tayo member ng, okay, I'm saying this kasi meron po itong meaning not an SSS member. Ano ang ibig sabihin ng SSS? Are you familiar with that acronym? Yes, Social Security System. Ang galing nyo talaga. Pero ang ibig sabihin nun, hindi po tayo tinawag ng Panginoon na iniligtas na lang tayo. We are not saved, seated, and stuck. Hello? But rather, instead of becoming an SSS, ikaw dapat ay member ng, ano yung opposite nun? GSIS. Ano yung GSIS? But GSIS means go, serve, and involve yourself. Hindi ka lang nakaupo ngayon. Yes, I'm happy. Niligtas na ako ni Lord. Di ba? And then, forever kang nakaupo. You are stuck. Di ba? Now, let's continue. Nasaan na po ba tayo? So, God's purpose works through building others up. There are 3 ways to build others up. So, number 1 is we build others up through the grace of encouragement. So, papaano po ito? So, pag sinabing we build up through the grace of encouragement, ang salitang grace, mga kapatid, talagang parang nararamdaman kong naliligo na ako sa pawis dito. Okay. So yung word na encouragement, galing po yan sa salitang parakaleo, na ang ibig sabihin ay to beseech, to entreat, to beg, to exhort, admonish, to comfort, and to console, and encourage.
Sa Bible kasi, meron po tayong makikitang mga salita na katulad po nito. Okay? They are synonymous. Yung the word encourage, ang ibig sabihin po niyan, to build another up by giving them hope and courage or motivation to continue. It may include a gentle form of exhortation. Amen. Sino rito talagang nararamdaman niya na talagang he is encouraged today? Amen. The other one is to exhort, to urge another to do what is right and what is the task at hand. It may include gentle admonishment and the word comfort. Okay? Meron ba tayong slides dyan? Yan. Okay, yan yung they are synonymous. Merong overlapping and nuance. Okay, the word encourage is the same also with the word exhort and comfort. Nasa comfort na tayo. Ang ibig sabihin ng comfort, to bring peace and hope and gentle strength to a person who is grieving, in need, or who is struggling in trial. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, okay? And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Mga kapatid, ipinakikiusap din namin na inyong pagsabihan ng mga tamad. Pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat at huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa sa isa't isa at sa lahat. Bagamat ang relasyon natin kay Kristo ay personal. Sino rito ang tinanggap niya si Jesus as His Lord and personal Savior? Bagamat ang relasyon natin sa ating Panginoon ay personal, kahit kailan hindi naging intensyon ng Diyos na ito ay maging pribado. Are you listening? Sa pamilya po natin, ikaw ay konektado sa iba pang mananampalataya. Hindi ka nag-iisa. At ayon sa salita ng Diyos, sabi rito, tayo ay pinagsama-sama, pinag-ugnay-ugnay, hinubog, at matutupad lang ang layunin ng Diyos na magpalakasan tayo, magpatibayan tayo ng sama-sama at ng hindi solo-solo. Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, bahagi ka na ng buhay ko. Hindi ako pumapayag. Ayoko. Bahagi ka na ng buhay ko. Sa Biblia, meron tayong mga salitang makikita, mga salitang sa isa't isa. At ito ay ginamit ng 50 beses sa bagong tipan. Diba? Papaano natin mapapalakas ang bawat isa? So ginamit po ng salita ng Diyos, itong mga salitang ito, kagaya po ng magmahalan kayo sa isa't isa, ipanalangin ng isa't isa, pasiglahin ng isa't isa, pagsabihan ng isa't isa, paglingkuran ng isa't isa, turuan ng isa't isa, tanggapin ng isa't isa, igalang ang isa't isa, dali ng pasanin ng isa't isa, patawarin ng isa't isa, at maging tapat sa isa't isa. Di po ba?
Magagawa lang nating patatagin ang isa't isa kung tayo po ay susunod sa mga bagay na ito. Nakikinig po ba tayo? So the word encourage, mga kapatid, sinasabi sa atin dito na kailangan po natin ito. At ito ang layunin ng Diyos. As long as we are connected, as long as we are joined together, as long na tayo ay magkakasama, mahalaga na palakasin natin ang bawat isa. We build others up. Amen? Hindi tayo pare-parehas dito ng kinalakihan. Meron tayo ritong mga kahinaan. Meron tayong mga pagkukulang. Kapatid, tinawag ka ng Panginoon. At ang purpose, ang layunin ng Diyos ay gamitin ka niya para yung katabi mo ngayon ay palakasin mo. Amen? May mga panahon na tayo ay dumadaan sa ating mga problema, sa ating mga kahinaan. Amen? Kaya nga sinasabi nga po, mahalaga na meron tayong regular na pagkikita-kita. Di ba? Sino ba rito ang masasabi niyang kulang ang linggo para magkita-kita tayo? Ha? Kulang ang linggo. Ako bitin ako sa linggo. Kahit na every Wednesday, gusto namin kayong makita, pero ilan lang kaming nakikita-kita rito. Amen? Pero next week, Pastor, ano meron? Next week, magkikita-kita tayo. At excited ako doon sapagkat itong darating na linggong ito, dito natin magagawa na magpatibayan tayo, magpalakasan tayo, magpaalalahanan tayo. Pastor, ano meron? Meron tayong mid-year prayer and fasting. In advance ko na yung announcement. Okay? Magkikita-kita po tayo in different locations. Amen? Last year, natatandaan nyo pa ba? I think that is January, no? Iba't ibang locations tayo, di ba? Pero this time, gagawin natin ulit. Okay? Pero after this, itutuloy natin ito, yung prayer and worship natin, instead na yung ating venue ay dito sa main, iikot na po tayo ng iba't ibang lugar. Amen? Sinong happy doon? Sinong masaya doon? Iikot tayo ng Bulacan. Amen? Iikot tayo ng Montalban, di ba? Iikot tayo ng Marbex. Iikot tayo ng Las Piñas. Iikot tayo ng Zamboanga. Ba, may Zamboanga ba tayo, Pastor? Wag naman, di ba? Layo nun, Pastor, di ba? Pero this is exciting. Amen? And I believe na gusto ng Panginoon na gamitin ang mga pagkakataon na ito para tuloy-tuloy na tayo ay mapalakas. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Are you in or out? Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, sasama ka ba o sasama ka? Sabihin mo, Pastor, wala naman na akong pagpipilian eh. Okay? Sasama talaga ako sa iyo. Okay. Tuloy po tayo. So, nasa na ba tayo? Pangalawa, we build others up through grace of truth. Ano ba meron dito? Sinasabi po sa atin dito, pinapaalala sa atin ni Paul reminds the people the truth of who they are in Christ and then calls them to take action based on the fact. He's building them up through the truth of God's word and through the message of the gospel. Pinapaalala po sa atin ni Paul kung sino nga ba tayo. Amen? So tayo ay mga anak ng Diyos. At yun ang isang bagay na magbibigay ng lakas sa atin.
magbibigay ng katatagan sa atin. Amen. At sinasabi nga ni Paul dito na yung identity natin, kailangan tayuan natin. Hindi lang tayo anak ng Diyos pag araw ng linggo. Di ba? Hindi lang tayo anak ng Diyos kapag tayo ay may small group. Pag Monday, Lord, pwede ba magpaalam muna? Meron lang akong talagang nanggigigil lang talaga ako dito sa taong ito. Di ba? So there's a joke, di ba, na ito nakakilala na sa Panginoon eh. Kasi nung ako'y binaptize, lumubog tong kamay ko. Pero naiwan yung kabilang kamay. So, kailangan mailubog pa rin ito, di ba? Pero sinasabi sa atin dito, Paul remind us about who we are in Christ. You are a child of God. You are a saint. Di ba? You are set apart. Di ba? Dapat nga maging masaya tayo, kilala ka sa lugar ninyo bilang isang Christian. Di ba? Ayan, si Kuya Boyet, naku, talagang mabait na tao yan kasi Kristiyano yan eh. Di ba? Kesa yung makilala ka sa lugar ninyo na balasubas, di ba? Walang utang na loob, di ba? Tinatakbuhan mo yung mga utang mo, di ba? Nakakalungkot, di ba? So, ang sabi po sa 1 Thessalonians, now let's read that. Meron ba tayong slides? But you are not in the darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of what? Of light. Children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. So kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. So part of building up others, now listen to this, in an edifying way has to do with helping people see who they are in Christ. And then connecting it with God-glorifying attitude and action. So sabi dyan, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, therefore, ang sabi rito, lahat ng ginagawa po natin ay konektado na tayo nga talaga ay nasa panig ng liwanag. Amen. Anong ibig sabihin nun? Kasi kung itutuloy natin yung verses na yon, ang sabi doon, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Dapat maging matino ang ating pag-iisip at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Ito yung ating pagkakakilanlan. Amen. Are you listening? And then, lastly, we build others up through the gifts and opportunities of grace. So when we speak of the gift, ito po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 and even in Romans, at nakalagay doon yung mga giftings. Okay, meron ba tayong verses dyan? Ayan, 1 Corinthians 12, verse 4 to 11, ang sabi rito na, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord, and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit,
to another gifts of healing by one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between the Spirit, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He will. So, these are the power gifts, the knowledge gifts. So, there are nine gifts. At sinasabi po sa atin dito na let's go back na itong pangatlo na ito, we build others through the gifts. At mamaya po, after we finish, maybe some of us, meron po sa atin dito na, ano ba talaga, Lord? Ano ba talaga yung ibinigay mo sa aking regalo? Amen? Mamaya, let me pray for you and allow yourself, alamin mo talaga sa Panginoon. Ano ba talaga yung ibinigay sa iyo ng Panginoon? Amen. Hindi kasi pwedeng manatili tayo na tayo ay dumadalo lamang. You must engage yourself. You must know kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. You must discover those gifts. Hindi ka dinala ng Panginoon dito just to sit down every Sunday, pupunta ka lang dito. No. You discover your gift. Amen. And then God will give you the opportunity para magamit mo yung gift mo. Huwag mong tingnan na ang simbahan, na yung gift mo is just confined only sa loob ng simbahan. Yung binigay sa iyo ng Panginoon, pwede mo yang gamitin kahit nasa labas ka. Amen. Maraming ano ba yung word nyon? Ipinamudmod. Maraming ibinigay ang Panginoon sa atin. You need to discover that. Amen. Alamin mong mabuti. Huwag ka lang tumigil sa pamamagitan lamang ng sana meron din akong ganon. Diba? Alam ninyo, what burden us, kung ano yung ibinibigay talaga ng Panginoon or the things that we love to do, then you pray. Diba? Maaring ito mismo, dito ka gagamitin ng Panginoon. Maybe the gift of the gift of generosity according to Romans, yung ikaw ay gamitin ng Panginoon para tumulong, di ba? The gift of follow-up, visitation, ang daming pwedeng gawin. Amen? And one day, nananalangin kami as your pastor na meron talagang, may lalapit talaga sa amin, Pastor, saan ba kami pwedeng gamitin? Amen? So, you pray for that and then you ask God na Lord, ano ba talaga? Amen? So, hindi dapat matagal yung pananalangin natin. Dapat as soon as possible. Amen? Kung may mga bagay na pwede tayong ma-involve, involve mo yung sarili mo. Sa church, ang daming vacancy. Amen ba, Ate Annalyn? Tama ba? Di ba? There's no such a thing na ano ba tawag na pinapaskil doon kapag wala ng no vacancy. Walang ganon. Ang simbahan ay laging bukas. Tama? Maraming opportunities, maraming pagkakataon para magamit ka. And then allow yourself to be used by God kasi gagamitin ka ng Panginoon to build others up, to complete others. Di ba ang gandang tingnan kapag ginagamit ka ng Panginoon, nakita ka ng iba, and then they will follow. Susunod na lang sila sa iyo, di ba? And then as they follow, that's the way na they are completing their journey. Are you listening there? Nakikinig po ba tayo? Amen? So, ang sarap tingnan na ang lahat sa atin ay merong ginagawa sa katawan ng Panginoon. Amen? As we journey, diba?
habang tayo ay patuloy na naglalakbay, then we allow ourselves to build others up. Di ba? Ang sarap tingnan kapag nakita mo yung kapatid mo ginagamit ng Panginoon. Di ba? Sarap tingnan, di ba? Si Kuya Boyet, matagal nang nakaupo sa keyboard. Di ba? It's time naman na may humalili sa kanya. Tama? Hindi naman natin paalisin si Kuya Boyet. Kuya Boyet, alis ka na dyan. Okay? It's time na meron ng pumalit sa kanya. Di ba? It's time na meron namang magamit. Di ba? It's time naman na may makita tayo dito sa mga musician. There is another batch. Amen? Hayaan natin na makita ito ng iba. These are the opportunities. And then one day makita mo, iba na yung nagbe-bass, di ba? Yung worship leader, iba na rin, di ba? Yung drummer, iba na rin. Hindi lagi si Mark. Di ba? Merong iba na talagang willing. And we call that the grace of opportunity. Hello, nakikinig po ba tayo? Are you listening? Now to end, so God wants us to be a people who are on the lookout for opportunities. Opportunities to use our spiritual gifts and to practice the one another's of the New Testament to serve others. So this is exciting, mga kapatid. This is so exciting. So, let's see. Tingnan po natin in the coming days. Amen? At naniniwala po tayo na as we go on to this God's new season, meron talagang ipapakita, meron talagang gagawin ng Panginoon na maganda sa ating kalagitnaan. And as we end, God's new season, conclusion, God's new season enable His people to accomplish His new purpose. Therefore, be faithful, be proactive, begin to enjoy God's purpose. Sa Tagalog, ang bagong panahon ng Diyos ay nagbibigay daan sa kanyang mga tao na maisakatuparan ng kanyang bagong layunin. Kaya't maging tapat, maging maagap, magsimulang tamasahin ang layunin ng Diyos. So congratulations mga kapatid, you are now on your first step, enjoying God's new season. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, keep on enjoying God's new season. Amen? So exciting ba? Amen? So this is so exciting. Kasi nagsimula na tayo ngayon, nagsimula na tayo last Sunday, and then tomorrow, this is an exciting day for us. Simula na rin po ng ating mid-year prayer and fasting. So see you all tomorrow. Amen? Maging maaga po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Sige. Sabihin mo ng may conviction. Sabihin mo sa kanya, huwag kang mawawala.